For today's video, itutur ko kayo dito sa likod ng bahay namin na merong palayan, okay? Okay. So, ito yung palayan namin. Actually, hindi naman to talaga sa aking lupa. Nakasangla lang to sa akin. So, ayan. So, yung palay, pwede na talaga siya dapat i-harvest. Kaso lang, ang dapat schedule talaga ng harvest namin is dapat nung last Friday. Kaso lang, everyday umuulan talaga, ang lakas ng ulan. So, hindi namin siya basta-basta mapa-harvest. Tapos, yung nakaraang araw lang, nung bumagyo, yung dumating si Bagyong Quinta. So another cancel na naman, and we are a little bit worried during that time kasi natakot kami kasi baka mamaya biglang dumapa sa sobrang lakas ng hangin ng dala ng Kenta. So tingnan nyo naman, may konting dumapa na part pero manageable naman yan ng mga mag-harvest. Ayan. Ayan yung likod ng bahay namin. Okay, so maliit lang naman siyang lupain. Hindi nga naman talaga sa amin. Nakasangla lang siya. So, every season or every cropping season, tinatanaman lang namin sila ng pala. So, isu-showcase ko sa inyo yung kapaligiran na malapit sa bahay namin. Okay, so nagdahan-dahan na ako sa paglalakad. Kasi baka matumba ako sa pilapil. So, eto ako ngayon. Naglalakad ako sa napakaliit na pilapil. Nag-iingat ako kasi baka mamaya bigla akong mahulog dito at pabalian pa ako. Ayan, so isu-showcase ko lang naman sa inyo yung place. Ipapakita ko sa inyo yung nature or natural beauty ng aming lugar dito sa Lawaan. Of course, part pa rin ng province of Antique. Okay, yan. So parang yata, today yata naka-schedule na anihin tong yung palay. So mamaya magse-set again ako ng another video para naman sa harvest or during harvest time. So, ayan yung place namin. Ayan, dito na ako sa pinakadulo. So, ayan ayan yung dike. Yung dike na ang siyang humaharang ng tubig na dapat kasi parang nung before na wala pa yung dike, unti-unti na rin kinakain yung barangay namin, yung part ng barangay na malapit sa ilog. So nagkaroon ng malaking project para maglagay ng dike dyan to protect the barangay sa mga another flash floods or tawag doon, sa pagkain ng ilog nung part na may lupa na malapit na mismo sa barangay namin. But it's sad to say, and unfortunately nag-collapse na yung pinaka foundation nung dike. So although nakatayo pa rin naman siya, pero yung bottom part nung dike is talagang na siya, lumambot na. So medyo delikado na, parang hindi na siya pwedeng daan-daanan ng mga tao dahil napakadelikado. Okay, so hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan, kung paano nila i-repair or whatsoever. So government na yung bahala dyan. Okay, so ayan, tingnan nyo yung place namin. Ang sarap ng buhay dito sa probinsya, sobrang napakasimple lang. Although medyo mahirap talaga ang pera dito, or mahirap kitain yung pera, especially kung wala ka talagang monthly income na fix. Medyo mahirap. Or kung sabihin naman natin na aasa ka lang din naman sa palayan, although makakasurvive ka kahit papano, pero sa sobrang mura ng palay ngayon,
talagang magsasuffer din talaga pa lahat ng farmers dito. So nagtitiis na lang para lang magkaroon ng konting kita sa pag-ano ng palay. Ayan. So ayan pala itong kabilang palayan. Ayan dumapa pala talaga siya. So itong part na to, ayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan, naku. So I realized na ito palang part na to, pero actually hindi na to sa amin, hindi na to part ng amin. Itong nakadapa na to, hindi na to siya sa amin. Ayan oh my god, super dapa na pala talaga siya. Okay, ayan. So we're just waiting for the people na kung sino po yung tao na naatasan para mag-ani or mag-harvest ng palay dito sa amin. So I'm going to have a separate video during the harvest time. Okay, so ayan ang ganda ng palay. Actually this year pala, or this cropping season, medyo maganda yung namin. Medyo maganda yung result nung pagtanim namin ng palay kasi ang ganda nung quality ng palay ngayon. Not like before na siya, hindi ko anong patawag doon, parang hindi naging maganda yung pagbunga niya. But this time naging kami, medyo maswerte kami na medyo maganda yung harvest. Ayan. Aray. So maganda yung palay ngayon. Ayan medyo may part na ayan, medyo dumapa talaga siya. Tsaka nangingitim na nga pala talaga yung palay. So kailangan talaga siyang maani ngayon na. Ayan Ayan. Ito yung place namin. Ayan. Napakasimple ng buhay dito sa probinsya. Ayan yung likod ng aming bahay. Yung unfinished unfinished house construction. Kasi wala ng budget. Ayan Okay. So ang kagandahan lang dito sa province, kasi parang not like sa metro or sa Metro Manila, especially na doon ako galing a month ago, I decided to go back here in my province aside from the pandemic. Kasi nung nasa Metro Manila ako, medyo mahirap yung situation ko doon. So parang kumbaga malaki yung expenses. Tapos lahat 'di ba binibili mo doon sa Maynila, tapos nagre-rent ka pa ng bahay, you are paying for your water and electricity and all the other bills like internet. So dito sa province, yung mga vegetables or any food na kino-consume ng tao is pwede mo nang kunin dito or pwede mo nang hingin sa kapitbahay for free. Or otherwise, pwede ka naman magtanim-tanim sa bakuran nyo. So, doon pa lang, malaki nang masasave mong pera. Although, wala kang permanent income dito. So, pero dapat, kailangan maging wise ka. Or you have to be wise kung paano ka kumita, kahit papaano. So, dapat, syempre, hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi ka magtatrabaho or hindi ka maghahanap ng pwedeng pagkakakitaan kahit na nasa province ka. So kailangan pa rin talaga. Kailangan mong kumayod para kung makakain, para makabili ng mga personal things and whatsoever. Okay. Ayan. So we'll see you later.